Sa videong ito, tatalakayin natin ang 29 na bansa kung saan hindi na pinapayagang makapasok ang mga Israeli ngayong taong 2024. Ang kalayaan ng mga Israeli na makapaglakbay sa ibang mga bansa ay nagkaroon ng malaking pagbabago mula pa nang pumutok ang digmaan ng bansang Israel at ng mga Hamas sa Gaza. Mula sa mga problema sa diplomasya hanggang sa tumataas na tensyon sa mga karatig bansa nito. Habang tumatagal ay lumalaki ang listahan ng mga bansang nagsasara ng kanilang mga pintuan sa mga Israeli. Manatili po kayong nakatutok sa videong ito habang pinapangalanan natin ang mga bansang hindi na maaaring magpapasok ng mga Israeli at tiyak na magugulat kayo sa mga dahilan ng mga bansang ito. Number 1. Afghanistan. Kailanman ay hindi nagkaroon ng diplomatikong relasyon ang Afghanistan at ang Israel. Ang Afghanistan bilang isang bansa na may malakas na impluensyang Muslim ay may matagal ng kontrang posisyon sa Israel. Sa halip ay suportado nito ang ipinaglalaban ng mga Palestino. Maraming grupo sa Afghanistan kabilang na ang Taliban na may ideolohiyang laban sa Israel. Ang Taliban na siyang kasalukuyang namamahala sa Afghanistan ay tutol din na kilalanin ang Israel bilang isang soberanong bansa. Sa kasalukuyang kalagayan ng seguridad ng Afghanistan, napakataas ng risk sa sino mang Israeli na mapapadpad sa kanilang bansa. Masyadong mataas at malalim ang sentimento ng mga Afghan sa mga Hudyo, kaya tiyak ang panganib ng isang Hudyo na papasok doon. Ang ilang grupo at media sa Afghanistan ay nagpapalaganap din ng mga negatibong pananaw tungkol sa Israel na lalo pang nagpapatindi ng galit sa publiko doon. Pinapalakas nito ang galit ng mga tao laban sa mga Israeli. Ang Afghanistan tulad ng ibang bansa sa rehiyon ay matagal nang sumusuporta sa Palestina bilang kanilang foreign affairs policy. Tutol sila sa anumang hakbang ng Israel laban dito. Sino mang Israeli na mapapadpad doon ay tiyak na haharap sa seryosong panganib o legal na kaparusahan. Number 2. Algeria. Walang diplomatikong relasyon ng Algeria at Israel. Sa matagal na panahon, kaaway ang tingin ng mga Algerian sa mga Israeli. Bilang bahagi ng Arab League, sinusuportahan ng Algeria ang mga resolusyong kontra Israel. Ang Algeria ay kilala ding masigasig na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino. Ang pagsuporta sa Palestina ay pinapakita nila sa pamamagitan ng pagtutol sa mga hakbang ng Israel at sa pakikiisa sa pangapanawagan ng mga bansang Arabo. Ipinagbabawal ng batas sa Algeria ang pagpasok ng mga Israeli sa bansa. Ang sino mang may Israeli passport o may kaugnayan sa bansang Israel ay maaaring maharap sa deportasyon o iba pang parusa kung tangkain nilang pumasok sa Algeria. Lalim din ang sentimiento ng mga taga-Algeria laban sa Israel. Ang mga negatibong sentimentong ito ay nagsimula pa sa kanilang kasaysayan at sa kultura na lalo pang pinaigting ng mga negatibong impresyon na ipinapakita ng local media sa mga Israeli. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga Israeli sa Algeria at ang anumang pagtatangka ay maaaring magdulot sa kanila ng legal na problema o panganib ng kanilang buhay. Number 3. Bangladesh. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Bangladesh dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, walang diplomatikong ugnayan ang Bangladesh at Israel. Simula nang maging malaya ang bansang Bangladesh, nagpasya itong huwag kilalanin ang Israel bilang isang bansa. Matatag na sinusuportahan nila ang mga Palestino at tutol sila sa anumang aksyon ng Israel laban dito. Sa katunayan ay bahagi ito ng kanilang patakarang panglabas na suportahan ang karapatan ng mga Palestino sa rehiyon. Nakasaad din sa mga passport ng Bangladesh na hindi ito maaaring gamitin upang maglakbay sa Israel. Isang malinaw na indikasyon na tutol sila sa anumang pakikipag-ugnayan dito. Karamihan ng populasyon ng Bangladesh ay may negatibong pananaw laban sa Israel dahil na rin sa mga sigalot na nagaganap sa gitnang silangan at sa kaawa-awang kalagayan ng mga Palestino. Ang opinyon ng publiko sa Bangladesh ay karaniwang kontra sa pakikipag-ugnayan sa Israel. Bilang isang bansa sa rehiyong mayorya ay Muslim, nakikiisa rin ang Bangladesh sa posisyon ng mga bansang Muslim na hindi kumikilala o hindi kinikilala ang Israel sa kanilang pagkabansa. Ginagawa nila ito bilang pagsuporta na rin sa mga Palestino.
Dahil sa mga kadahilanang ito, mahigpit ang pagbabawal ng Bangladesh sa pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Maaaring magkaroon ng legal na kaparusahan para sa sino mang magtangkang pumasok gamit ang Israeli passport. Number 4, Brunei. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Brunei dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, walang diplomatikong relasyon ang Brunei at Israel. Itinuturing ng Brunei na patakarang panglabas ang hindi pagkilala sa Israel bilang isang bansa. Sa halip ay suportado nila ang anumang posisyon ng mga bansang Muslim at Arabo. Matatag na sumusuporta ang Brunei sa mga karapatan ng mga Palestino at mariin namang tinututulan ang mga pulisiya ng Israel lalo na tungkol sa mga teritoryong pag-aari ng Palestina. Bilang isang bansang Muslim, ang hindi pagkilala sa Israel ay bahagi ng kanilang pakikiisa sa mga Muslim at sa mga Palestino. Dahil dito, ang bansang Brunei ay may direktang pagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli o sino mang gumagamit ng Israeli passport. Sino mang magtangka ay tiyak na agad na idideport. Maliban dito, karamihan ng mga taga Brunei ay may negatibong impresyon sa mga Israeli. Dulot na rin ito ng mga sunod-sunod na pangyayari sa gitnang silangan at sa anumang mga isyu na nakapalibot tungkol sa Palestina. At lahat ng ito ay sinusuportahan ng kanilang gobyerno. Dahil sa kadahilanang ito, hindi pinapayagan ng Brunei ang pagpasok ng mga Israeli sa bansa, bilang pagpapakita na rin ng pakikiisa sa mga Palestino at bilang bahagi ng kanilang patakarang panglabas na nakabatay sa pananampalatayang Islamiko. Number 6, Iran. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Iran dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, may malalim na tensyon at hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula pa noong Rebolusyong Islamiko ng Iran noong 1979. Simula noon, itinuturing na ng Iran ang Israel bilang pangunahing kaaway at patuloy na tumututol sa presensya at sa mga aksyon ng Israel sa kanilang rehiyon. Kilala din ang Iran bilang isang masugid na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at madalas na binibigyang diin ng Iran ang kanilang oposisyon sa mga pulisiya at aksyon ng Israel laban sa mga Palestino. Ang pagtutol sa Israel ay bahagi ng ideolohiya ng Iran at isa sa mga pangunahing bahagi ng foreign affairs relation. Dagdag pa rito, mayroong mga proxy conflicts at intelligence operations sa pagitan ng Iran at Israel, lalo na sa mga issue patungkol sa Iran at sa Lebanon. Ang patuloy na hindi pagkakaunawaan at alitan ang lalo pang nagpapalalim ng kawalang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa, na nagiging dahilan upang maging mahigpit ang Iran laban sa anumang posibleng pagpasok ng mga Israeli sa kanilang teritoryo. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng Iran ang pagpasok ng mga Israeli passport holders at sino man na may ganitong passport ay maaaring maharap sa pag-aresto o sa mas mabigat na kaparusahan. Ang pagkakaroon ng Israeli visa o anumang ebidensya na ang isang Israelita ay pumasok sa Iran ay tiyak na magdudulot sa kanya ng seryosong problema. Dagdag pa rito, ang Iran ay may malakas na ideolohiyang Islamiko at anti-Zionist at madalas nilang itinuturing ang Israel bilang Zionist entity. Sinusuportahan din ng Iran ang mga grupong kontra-Israel gaya ng Hezbollah at Hamas bilang bahagi ng kanilang ideolohiya at paninindigan laban dito. Dahil sa kadahilanang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Iran ang pagpasok ng mga Israeli at itinuturing na illegal at mapanganib para sa isang Israeli ang magtangkang pumasok dito. Pangpito, Iraq. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Iraq dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, may malalim na hidwaan sa pagitan ng Israel at Iraq na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa rehiyon at sa mga hidwaan sa gitnang silangan. Matagal nang itinuturing ng Iraq ang Israel bilang kaaway at ito ay nakaugat pa sa mga nakaraang salungatan at hidwaan. Ang Iraq ay isang matibay na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at tutol sa mga aksyon ng Israel laban dito. Ang pagtutol sa Israel ay bahagi ng mas malawak na paninindigan ng mga bansang Arabo laban sa mga patakaran ng Israel. Dahil dito, ipinagbabawal ng Iraq ang pagpasok ng mga Israeli passport holders. Ang mga taong may Israeli visa o mga stamp sa kanilang pasaporte ay maaaring makaharap ng mga seryosong problema, kabilang na ang pag-aresto o deportasyon.
Ang Iraq ay patuloy na nakakaranas ng kawalang katiyakan at pampulitikang tensyon. Kaya ang pagpasok ng mga Israeli na itinuturing nilang kaaway ay nagiging napaka-mapanganib. Ang mga banta ng karahasan at pag-aresto ay masyadong mataas para sa sino mang Israeli na magtatangkang pumasok sa kanilang bansa. At bilang bahagi ng kanilang ideolohiyang panlipunan at pampulitika, ang Iraq ay may matatag na posisyon laban sa normalisasyon ng relasyon sa Israel. Ang gobyerno ng Iraq ay patuloy na nagtataguyod ng oposisyon sa Israel at sumusuporta sa mga grupong kontra dito. Dahil sa mga kadahilanang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Iraq ang pagpasok ng mga Israeli at maaaring maharap sa mga seryosong panganib ng kaligtasan at mga legal na parusa ang sinumang magtatangkang pumasok dito. Pangwalo, Kuwait. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Kuwait dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, may malalim na hidwaan sa pagitan ng Kuwait at Israel na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa rehiyon at sa mga hidwaan sa gitnang silangan. Ang Kuwait bilang isang bansang Arabo ay matagal nang tutol sa mga pulisiya ng Israel, lalo na sa mga aksyon nito laban sa mga Palestino. Ang Kuwait ay kilalang masigasig na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at may matinding pagtutol sa mga operasyon ng Israel sa teritoryo ng Palestina. Bilang bahagi ng kanilang pampulitikang paninindigan, hindi kinikilala ng Kuwait ang bansang Israel at sa halip ay itinutulak nila ang pagkakaisa ng mga bansang Arabo upang labanan ang Israel. Meron ding mga umiiral na batas sa Kuwait na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holders. Ang mga may Israeli visa o stamp sa kanilang pasaporte ay maaaring harapin ang mga legal na issue o kahit deportasyon kung magtangkang pumasok sa kanilang bansa. Ang opinyon ng publiko sa Kuwait ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng anumang ugnayan sa Israel. Ang mga lokal na mamamayan doon ay madalas na nagpapakita ng anti-Israeli sentiment na nagiging dahilan upang palakasin ang mga patakaran laban sa pagpasok ng mga Israeli. Bilang bahagi ng mas malawak na ideolohiyang panlipunan at pampulitika sa rehiyon, ang Kuwait ay nagtataguyod din ng oposisyon sa Israel bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansang Arabo at Muslim. Dahil sa mga kadahilanang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Kuwait ang pagpasok ng mga Israeli at ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga seryosong panganib at legal na kaparusahan. Number 9. Lebanon. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Lebanon dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Lebanon ay may matinding hidwaan sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga salungatan at digmaan sa rehiyon. Kabilang dito ang Lebanese Civil War at ang digmaan noong 1982. Ang Israel ay itinuturing na pangunahing kalaban ng Lebanon at ang hidwaan ay nagpapatuloy pa sa mga sumusunod na taon na nagresulta sa mas malalim na pagkamuhi ng mga mamamayan ng isa't isa. Matatag din na sumusuporta ang Lebanon sa mga karapatan ng mga Palestino at tutol sila sa mga aksyon ng Israel laban dito. Ang Hezbollah, isang makapangyarihang grupong militanteng Shia sa Lebanon, ay itinuturing ang Israel bilang kanilang pangunahing kaaway at aktibong lumalaban dito. Ang Lebanon ay may mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holders. Sino mang may Israeli visa o stamp sa kanilang pasaporte ay maaaring makaharap ng legal na mga parusa at ang mga lokal na otoridad ay madalas na nagiging mas mahigpit sa mga ganitong kaso. Dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon, ang pagpasok ng mga Israeli ay itinuturing na panganib, hindi lamang para sa mga Israeli kundi pati na rin sa mga lokal na mamamayan sa Lebanon. Ang takot sa karahasan o pag-aresto ay masyadong mataas, kaya't ang pagpasok ng mga Israeli ay mahigpit na ipinagbabawal. Bilang bahagi ng mas malawak na ideolohiya ng paglaban sa Israel, ang Lebanon ay nagtataguyod ng oposisyon sa anumang uri ng normalisasyon sa Israel. Ang klimang pampulitika sa Lebanon ang lalo pang nag-uudyok sa mga mamamayan nito na ipaglaban ang kanilang paninindigan laban sa Israel. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng Lebanon ang pagpasok ng mga Israeli. Sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga matitinding panganib sa kanilang buhay at maging mga legal na kaparusahan. Number 10. Ang Libya. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Libya dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang bansang Libya ay may mahabang kasaysayan ng sigalot laban sa Israel. Nagsimula pa noong 1948 nang itatag ang Estado ng Israel.
Mula noon, itinuturing ng Libya ang Israel bilang kaaway, at ang mga hidwaan sa rehiyon ay lalong nagpapalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Liban dito, ang Libya ay kilalang masigasig na taga-suporta rin ng mga karapatan ng mga Palestino. Sa ilalim ng pamamahala ni Muammar Gaddafi, ang Libya ay naging pangunahing tagapagtaguyod ng Palestina at nagbibigay ng suporta sa mga militanteng grupo na lumalaban sa Israel. Ang kanilang oposisyon sa Israel ay bahagi ng mas malawak na paninindigan ng mga bansang Arabo. Mahigpit na ipinagbabawal ng Libya ang pagpasok ng mga Israeli passport holders. Ang sino mang may Israeli visa o stamp sa kanilang pasaporte ay maaaring humarap sa mga legal na parusa o deportasyon kung magtatangkang pumasok sa Libya. Ang Libya ay patuloy na nakakaranas ng magulo at tensyonadong pampolitika at militar na estado. Kaya't ang pagpasok ng mga Israeli na itinuturing na kalaban doon ay lubhang mapanganib. Bilang bahagi ng mas malawak na ideolohiya ng paglaban sa Israel, ang Libya ay nagtataguyod din ng oposisyon sa anumang uri ng policy tungo sa normal na pakikipag-ugnayan sa Israel. Ang pagkakaroon ng mga batas at regulasyon laban sa mga Israeli ay bahagi ng kanilang political ideology. Dahil sa mga dahilang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Libya ang pagpasok ng mga Israeli. Ang sinumang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga seryosong panganib sa buhay o legal na kaparusahan. Number 11, Malaysia. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Malaysia dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Malaysia ay kilalang masigasig na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at may matinding pagtutol sa mga aksyon ng Israel laban dito. Ang gobyerno ng Malaysia ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa mga bansang Muslim at aktibong paglaban sa mga pulisya ng Israel. Walang opisyal na ugnayan sa pagitan ng Malaysia at Israel. Sa katunayan, mula pa noong mga nakaraang dekada, nagpasya na ang Malaysia na huwag kilalanin ang Israel bilang bahagi ng kanilang paninindigan sa mga isyu sa gitnang silangan at mga karapatang pantao ng Palestina. Ang Malaysia ay may mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holders. Ang mga taong may Israeli visa o stamp sa kanilang pasaporte ay maaaring makaharap ng mga legal na issue o kahit deportasyon kung magtatangkang pumasok sa kanilang bansa. Ang opinyon ng publiko sa Malaysia ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng anumang relasyon sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang may negatibong pananaw sa Israel at ang gobyerno ay suportado ito. Bilang isang bansang may malakas na pundasyong Islamiko, ang Malaysia ay nagtataguyod ng mga prinsipyong nakabatay sa Islam na sumusuporta sa paglaban ng mga Muslim sa Israel. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ng Malaysia ang pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap sa mga seryosong panganib sa buhay at sa mga legal na kaparusahan. Number 12, Morocco. Ang Israel ay bawal pumasok sa Morocco dahil sa mga sumusunod na dahilan. Bagaman ang bansang Morocco ay nagkaroon na ng mga progresibong pakikipag-ugnayan sa Israel, traditionally ay mayroon pa ring tensyon sa pagitan ng mga bansang Arabo at Israel. Ang kasaysayan ng hidwaan sa rehiyon at ang mga sigalot pampolitika ay nagdudulot ng pagdududa at pag-aalinlangan sa ng mga Moroccan sa Israel. Maliban dito, ang Morocco ay matibay din na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at aktibong nagtutulak ng mga inisyatiba para sa kanilang kapakanan. Ang gobyerno ng Morocco ay naglalayo na ipaglaban ang mga karapatan ng mga Palestino, kaya't may mga patakaran na nagtutulak ng pagtutol sa mga aksyon ng Israel laban dito. Hanggang noong nakaraang taon, ang Morocco ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel na naging resulta ng pagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Bagaman nagkaroon ng mga hakbang tungo sa normalisasyon, ang mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli ay patuloy na pinaiiral. Ang opinyon ng publiko sa Morocco ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang hindi pa rin tanggap ang nangyayari sa Palestina at ang mga aksyon ng Israel dito. Bilang bahagi ng mas malawak na ideolohiyang panlipunan at pampolitika sa rehiyon, ang Morocco ay nagtataguyod ng oposisyon sa Israel na nagbibigay diin sa pagkakaisa ng mga bansang Arabo sa kanilang laban para sa karapatang pantao ng mga Palestino.
Sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap sa relasyon ng Morocco at Israel, ang mga patakarang nagbabawal sa pagpasok ng Israel ay patuloy na paring umiiral. At ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga seryosong panganib at legal na parusa. Number 13, Oman. Ang mga Israelita ay bawal pumasok sa Oman dahil sa mga sumusunod na dahilan. Bagaman ang Oman ay mas mahinahon at mas diplomatiko kumpara sa ibang mga bansang Arabo, mayroon pa ring matinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Arabo na kinabibilangan ng Oman. Ang kasaysayan ng hidwaan sa rehiyon ay nag-uugat pa mula sa mga aksyon ng Israel laban sa mga Palestino at sa mga hidwaan sa gitnang silangan. Ang Oman ay matatag na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino. Sa katunayan, ang gobyerno ng Oman ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa mga aksyon ng Israel laban sa mga ito at nagsusulong din ng mga inisyatibo na sumusuporta sa mga karapatan ng mga Palestino. Hanggang sa kasalukuyan, walang formal na diplomatikong relasyon ang Oman at Israel. Ang kawalan ng pagkilala sa Israel bilang isang estado ay nagresulta sa mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holder sa kanilang bansa. Ang opinyon ng publiko sa Oman ay kadalasang tutol sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang may negatibong pananaw sa Israel na maaaring nag-ugat mula pa sa isyu ng Palestina at sa mga aksyon ng Israel dito. Bilang isang bansang may malalim na tradisyong Islamiko, ang Oman ay nagtataguyod ng mga prinsipyong nakabatay sa Islam na nagtutulak ng suportas para sa mga bansang Muslim at pagtutol sa mga aksyon ng Israel laban sa mga Palestino. Dahil sa mga dahilang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Oman ang pagpasok ng mga Israeli at ang sino mang nagtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga seryosong panganib at legal na kaparusahan. Number 14, Pakistan. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Pakistan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Pakistan ay may matinding hidwaan sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa gitnang silangan at ang hindi pagkakaunawaan sa isyu ng mga Palestina. Itinuturing ng Pakistan ang Israel bilang kalaban at ang hidwaan ay nagpapatuloy mula pa nang itatag ang Estado ng Israel. Ang Pakistan ay kilalang masigasig na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at tutol sa mga aksyon ng Israel laban dito. Ang pamahalaan ng Pakistan ay nagtataguyod ng pagkakaisa ng mga bansang Muslim at aktibong lumalaban sa mga patakaran ng Israel. Hanggang sa kasalukuyan ay walang opisyal na ugnayan ang Pakistan at Israel. Ang hindi pagkilala ng Pakistan sa Israel bilang isang malayang bansa ang naging dahilan ng pagkakaroon ng mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holder sa kanila. Ang opinyon ng publiko sa Pakistan ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng anumang ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan ang may matinding damdamin laban sa Israel na batay sa mga isyu ng Palestina at ang mga aksyon ng Israel dito. Bilang isang bansang may malakas na pundasyong Islamiko, ang Pakistan ay nagtataguyod ng mga prinsipyo ng pagsuporta para sa mga bansang Muslim at pagtutol sa mga kilos ng Israel. Ang ideolohiyang ito ay nagiging dahilan upang mapanatili ang pagbabawal sa mga Israeli na makapasok sa kanilang teritoryo. Number 15, Qatar. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Qatar dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Qatar, tulad ng iba pang mga bansang Arabo, ay may kasaysayan ng hidwaan sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa gitnang silangan at ang hindi pagkakaunawaan sa mga isyu ng Palestina. Ang pagkakaroon ng mga alitang pampulitika at militar ang nagresulta sa pag-iral ng mga pagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Ang Qatar ay kilalang masugid na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino at nagtataguyod ng mga inisyatiba upang matulungan ang mga ito. Ang pamahalaan ng Qatar ay nagtutulak ng mga diplomatikong hakbang na ang layunin ay suportahan ang mga Palestino at ang kanilang mga karapatan. Kaya naman may mga polisiya na nagbabawal sa mga Israeli na makapasok sa kanila. Hanggang noong nakaraang taon, walang formal na diplomatikong relasyon ang Qatar at Israel. Ang kawalang pagkilala sa Israel bilang isang estado ang nagdulot ng mga batas na nagbabawal na makapasok ang mga Israeli sa kanila. Ang opinyon ng publiko sa Qatar ay kadalasang tutol sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang may negatibong pananaw sa mga Israelita at ang gobyerno ay umaayon sa mga sentimentong ito.
Bilang bahagi ng mas malawak na ideolohiyang panlipunan at pampulitika sa rehiyon, ang Qatar ay nagtataguyod ng oposisyon sa Israel at nagbibigay diin sa suporta para sa mga Palestino. Number 16, Saudi Arabia. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Saudi Arabia dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Saudi Arabia ay may matinding hidwaan sa Israel bilang narito ang pinakabanal na lungsod ng mga Muslim. Nag-ugat din ito mula sa mga tensyon sa gitnang silangan at sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga isyu ng Palestina. Ang hidwaang ito ay nagresulta sa mga pulisiya na nagbabawal sa mga Israeli na makapasok sa kanilang bansa. Ang Saudi Arabia ay matibay na taga-suportas ng mga karapatan ng mga Palestino. Ang pamahalaan ng Saudi ay aktibong nagtataguyod ng mga inisyatiba upang tulungan ang mga Palestino at itinataguyod ang pagkakaisa ng mga bansang Arabo upang labanan ang aksyon ng Israel. Hanggang sa ngayon, ang Saudi Arabia ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel. Ang kawalang pagkilala sa Israel bilang isang estado ang naging dahilan ng pagkakaroon ng mga batas na bawal pumasok sa kanila ang mga Israeli passport holders. Ang opinyon din ng publiko sa Saudi ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang may matinding damdamin laban sa Israel na nagpugat mula sa mga isyu ng Palestina at sa mga aksyon ng mga Israelita dito. Bilang isang bansang may malakas na pundasyong Islamiko, ang Saudi Arabia ay nagtataguyod ng mga prinsipyo ng pagsuporta para sa mga bansang Muslim at sa pagbatikos sa Israel. Ang ideolohiyang ito ay nagiging dahilan upang mapanatili ang mga restriction na bawal pumasok ang mga Israeli sa kanilang teritoryo. Pang-17, ang Somalia. Ang mga Israeli ay hindi pinapayagang makapasok sa Somalia dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Somalia bilang isang bansa na may mayoryang Muslim ay may tradisyonal na posisyon laban sa Israel at sumusuporta sa mga karapatan ng mga Palestino. Sa kanilang pananaw, ang pagsuporta sa Palestina ay isang mahalagang aspeto ng kanilang patakarang panglabas. Walang diplomatikong relasyon ang Somalia at Israel. Dahil dito, walang mga opisyal na mekanismo para sa mga Israeli upang makapasok o makakuha ng bisa papuntang Somalia. Sa kabila ng mga isyong panloob sa seguridad, marami sa mga lokal na grupo at kilusang pampulitika sa Somalia ang may malakas na paninindigan laban sa Israel. Ang mga tensyon at panganib sa rehiyon ay nagiging dahilan din upang ituring na hindi welcome ang mga Israeli dito. May mga armadong grupo sa Somalia tulad ng Al-Shabaab na tahasang may matinding oposisyon laban sa Israel. Ang kanilang presensya at impluensya sa ilang bahagi ng bansa ang nagdudulot ng matinding panganib sa sinumang may kaugnayan sa Israel. Dahilan upang hindi payagan ng Somalia ang mga Israeli na makapasok sa kanila at ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring maharap sa panganib o pagkaaresto. Pang-18, ang Sudan. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Sudan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Sa loob ng maraming dekada, hindi kinikilala ng Sudan ang Israel bilang isang estado at wala silang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Sa nakaraan, mahigpit na tinututulan ng Sudan ang Israel bilang pagsuporta sa ipinaglalaban ng mga bansang Muslim. Dagdag pa rito ay matibay din ang suporta ng Sudan sa mga Palestino. Ang patakarang ito ay sumasalamin sa pangkalahatang posisyon ng politika sa Sudan na nakaugat sa kanilang simpatya sa mga taga-Palestina at oposisyon sa mga aksyon ng Israel. Noong mga nakaraang dekada, ang Sudan ay laging bahagi ng mga kilusan na hindi kumikilala sa pagkabansa ng Israel. Bagaman nagkaroon ng usapan tungkol sa normalisasyon ng relasyon noong 2020 sa ilalim ng tinatawag na Abraham Accords, hindi pa ganap na maayos ang kanilang relasyon at may mga legal na hadlang na nananatili pa hanggang ngayon. Ang political cultures at pananaw ng maraming Sudanese ay kontra sa Israel. Ang opinyon ng publiko sa Sudan ay tradisyonal na tumututol sa anumang relasyon sa Israel, kaya't nagkaroon ng mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Bagaman hanggang ngayon ay mayroong mga usapan tungkol sa normalisasyon sa pagitan ng Sudan at Israel, nananatili pa rin na umiiral ang mga pagbabawal na pumasok ang Israel sa kanila. Number 19, Syria. Walang diplomatikong relasyon ang Israel at Syria, at may matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito.
Ang Syria at Israel ay nagkaroon ng ilang digmaan sa nakaraan, partikular na tungkol sa mga isyu ng teritoryo gaya ng Golan Heights na sinakop ng Israel mula sa Syria noong 1967 at ginawang annex noong 1981. Ang pagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa mga teritoryong ito ang siyang lalong nagpalala ng sitwasyon. Malakas ang suporta ng Syria sa mga Palestino at sa kanilang mga karapatan, kaya tumutol ang Syria sa mga aksyon ng Israel laban sa mga Palestino. Bahagi ito ng mas malawak na paninindigan ng mga bansang Arabo sa rehiyon na labanan ang Israel na nag-ugat sa masalimuot na kasaysayan ng mga hidwaan sa rehiyon. Ang mga batas sa Syria ay nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli sa kanilang bansa. Dahil sa mga tensyon at panganib ng karahasan, itinuturing na hindi ligtas para sa sino mang may kaugnayan sa Israel o mamamayan ng Israel ang pumasok sa Syria. At ang sino mang Israeli na pumasok ay maaaring makaharap sa interogasyon, sa pag-aresto o sa mas matinding panganib sa kanilang buhay. May mga kilusang militar at grupong kontra Israel sa Syria tulad ng Hezbollah na kaalyado ng Syria. Ang presensya ng mga grupong ito ang nagpapalakas sa tensyon at peligro para sa sino mang Israeli na papasok sa Syria. Ang Syria ay mayroong matagal ng ideolohiya ng pagsuporta sa laban kontra Israel, kaya't itinuturing ng pamahalaan at ng lipunan ng Syria na hindi welcome ang mga Israeli doon. Dahil sa lahat ng mga dahilang ito, mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israeli na pumasok sa Syria, at ang pagbabawal na ito ay nananatiling matatag sa kabila ng mga pagbabago sa rehiyon. Pang-20, ang Tunisia. Ang mga Israeli ay bawal pumasok sa Tunisia dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang Tunisia ay may matinding hidwaan sa Israel na nag-ugat mula pa sa mga tensyon sa gitnang silangan at ang hindi pagkakaunawaan sa mga isyu ng Palestina. Ang mga hidwaang ito ay nagdudulot ng mga pulisiya na bawal pumasok ang mga Israeli sa kanilang bansa. Ang Tunisia ay kilala ding taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino. Ang pamahalaan ng Tunisia ay aktibong nagtataguyod ng mga inisyatibong sumusuporta sa mga Palestino at lumalaban naman sa mga patakaran ng Israel. Hanggang sa ngayon, ang Tunisia ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel. Ang hindi pagkilala ng Tunisia sa Israel bilang isang estado ang dahilan ng mga batas na nagbabawal sa pagpasok ng mga Israeli passport holder sa kanila. Ang opinyon ng publiko sa Tunisia ay karaniwang tutol sa pagkakaroon ng anumang ugnayan sa Israel. Maraming mga mamamayan doon ang may matinding damdamin laban sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga isyu ng Palestina at sa mga aksyon ng mga Israelita dito. Bilang isang bansang may malalim na tradisyong Islamiko, ang Tunisia ay nagtaguyod ng mga prinsipyo na sumusuporta sa mga bansang Muslim at tumututol sa mga kilos ng Israel laban sa Palestina. Dahil sa kadahilanang ito, mahigpit na ipinagbabawal ng Tunisia ang pagpasok ng mga Israeli. Ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga seryosong panganib sa buhay at legal na parusa. Pang-21, ang Yemen. Ang Yemen ay itinuturing na isang mapanganib na bansa para sa mga Israeli dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang Yemen ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malalim na krisis sa politika at armadong labanan mula pa noong 2014. Ang labanan sa pagitan ng mga puwersang Houthi at ng gobyerno ng Yemen, pati na rin ang pagpakikialam ng mga dayuhang bansa. Nagdudulot ito ng labis na kawalang katiyakan at panganib sa seguridad ng mga pupunta doon. Ang Yemen ay may matinding antipatiya o galit sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa gitnang silangan at ang hindi pagkakaunawaan sa mga isyu ng Palestina. Ang mga lokal na grupong militanteng anti-Israeli ay aktibo sa Yemen na nagiging banta para sa sino mang Israelita o may kaugnayan sa Israel na mapapadpad doon. Ang Yemen ay naging pugad din ng mga grupong terorista kabilang ang Al-Qaeda at ang ISIS. Ang mga grupong ito ay naglalayong atakihin ang mga banyagang mamamayan kabilang na ang mga Israeli na nagdadala ng karagdagang panganib sa mga naglalakbay sa bansa. Dahil sa kaguluhan at kawalan ng maayos na pamamahala sa bansa, ang mga otoridad ay hindi epektibong nakapagbibigay ng seguridad. Ang mga banyagang mamamayan, lalo na ang mga Israeli, ay maaaring maging target ng mga pag-atake o pananamantala. Walang formal na diplomatikong ugnayan ang Yemen at Israel. Ang kawalang pagkilala ng Yemen sa Israel bilang isang estado
ang nagiging dahilan upang magkaroon ng mga batas at pulisiya na bawal silang pumasok doon. At ang sino mang magtangkang pumasok ay maaaring makaharap ng mga matitinding panganib at legal na kaparusahan. Number 22, ang Indonesia. Ang Indonesia ay itinuturing na isang mapanganib na bansa para sa mga Israeli dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang Indonesia ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel at hindi nito kinikilala ang Israel bilang isang bansa. Ito ay nagdudulot ng mga hadlang upang makapasok ang mga Israeli at nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ang Indonesia ay kilala din na matibay na taga-suporta ng mga karapatan ng mga Palestino. Maraming mga mamamayan at mga grupo sa Indonesia ang aktibong tumututol sa mga aksyon ng Israel laban sa Palestina at nagiging sanhi ng mga anti-Israeli sentiment sa Indonesia. Ang opinyon ng publiko sa Indonesia ay karaniwang negatibo rin para sa Israel na nag-ugat pa mula sa mga tensyon sa gitnang silangan at sa mga isyu ng Palestina. Ang protestang laban sa Israel ay karaniwang nagaganap sa Indonesia. Ang mga Israeli ay maaaring makaranas ng hostility o mga hindi kanais-nais na pakikitungo ng mga local Indonesians. Ang Indonesia ay naging target ng mga grupong terorista at ang mga banyagang mamamayan kabilang ang mga Israeli ay maaari ding maging biktima ng mga pag-ataking ito. Ilan sa mga grupong militanteng Islamiko ay naglalayong atakihin ang mga banyagang mamamayan, lalo na ang mga Israelita. Ang mga local authorities doon ay mayroong malaking limitasyon o kakayahan para tiyakin ang seguridad ng mga banyagang bibisita doon, lalo na ng mga Israeli. Sa katunayan, ang mga bisita mula sa Israel ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng panganib kumpara sa ibang mga banyaga. Dahil dito, ang Indonesia ay tinuturing na isang mapanganib na bansa para sa mga Israeli. Mahalaga para sa sino mang naglalakbay sa bansa na maging maingat at magkaroon ng kaalaman tungkol sa lokal na kultura at mga damdamin patungkol sa mga isyu sa gitnang silangan. Pang 23, ang Djibouti. Hindi maglalagay ng opisyal na ugnayan ang bansang Djibouti sa Israel hanggat hindi ito gumagawa ng paraan tungo sa kapayapaan ng mga Palestino. Yan ang sabi ng Pangulo ng African Muslim State na si Ismail Omar Guelleh. Ang Djibouti ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel na naging sanhi ng mga hadlang sa pagpasok at pakikisalumuha sa mga lokal na otoridad. Ang kakulangan ng opisyal na ugnayan ang naging dahilan upang ang mga Israeli ay maging hindi welcome sa kanilang bansa. Ang damdaming anti-Israel ay maaaring umiiral sa ilang bahagi ng populasyon kahit na hindi ito kasing tindi tulad ng sa ibang mga bansa sa region. Ang mga lokal na grupo o individual na may koneksyon sa mas malawak na konteksto ng mga hidwaan sa gitnang silangan ay maaaring magkaroon din ng negatibong pananaw tungkol sa Israel. Ang Djibouti ay matatagpuan sa isang rehiyon na may mga banta ng terorismo mula sa mga grupong militanteng aktiv sa mga kalapit na bansa tulad ng Somalia. Ang pagkakaroon ng mga panganib na ito ang nagdadala ng potensyal na issue para sa mga banyagang bibisita kasama na ang mga Israeli. Ang mga otoridad sa Djibouti ay hindi ganap na makapagbibigay ng seguridad sa mga banyagang bisitang ito na naging dahilan kung bakit maraming Israeli ang ayaw magpunta sa bansa. Sa kabila ng mga nabanggit, ang sitwasyon ng Djibouti ay maaari pa ring magbago at ang mga patakaran hinggil sa pagpasok ng mga Israeli ay maaaring maapektuhan ng mga pagbabago sa geopolitical na sitwasyon diyan sa lugar na yan. Mahalaga para sa sino mang naglalakbay na maging pamilyar sa mga kasalukuyang patakaran at lokal na kalagayan bago magpunta doon. Number 24, ang Bahrain. Ang mga Israeli ay hindi opisyal na nakaban sa Bahrain. Sa katunayan, ang Bahrain ay nagtatag ng opisyal na ugnayan sa Israel noong Setyembre 2020 bilang bahagi ng Abraham Accords. Gayunman, may ilang mga kadahilanan kung bakit maaaring may mga hadlang o alalahanin para sa mga Israeli na maglakbay sa Bahrain. Una, bagamat ang gobyerno ng Bahrain ay nakikipagtulungan sa Israel, ang mga damdaming anti-Israeli ay umiiral pa rin sa ilang mga bahagi ng populasyon. Ang mga lokal na tao ay maaaring magkaroon ng mga negatibong pananaw tungkol sa Israel na nagdudulot ng potensyal na hindi pagkakaunawaan. Ang mga Israeli na naglalakbay sa Bahrain
ay dapat maging maingat dahil may mga insidente ng hindi pagkakaunawaan o hindi pagtanggap sa kanila ng mga lokal na populasyon sa Bahrain. Isa pa, ang sitwasyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay madalas na pabago-bago at ang mga pagbabago sa politika ng Bahrain ay maaaring makaapekto sa mga patakaran at damdamin ng mga taga-Bahrain sa mga banyagang bumibisita lalo na sa mga Israeli. Ang mga lokal na paniniwala sa isyu ng Palestina ay maaari ding makaapekto sa pananaw ng mga tao tungkol sa Israel. Ang mga aktibidad na nauugnay sa pagsuporta sa Palestina ay maaaring maging mas aktibo sa Bahrain na nagiging sanhi ng tensyon sa mga Israelita na bumibisita dito. Bagaman ang Bahrain ay hindi opisyal na nagpapataw ng ban sa mga Israeli, ang mga nabanggit na kadahilanan ay maaaring maging hadlang o maging sanhi ng alalahanin para sa mga Israeli na gustong magpunta dito. Number 25, ang Maldives. Sinabi ng Maldives na ipapataw nito ang pagbabawal sa mga Israeli na pumasok sa kanilang bansa, na kilala sa mga mararangyang resort, matapos ang anunsyo ng opisina ng Pangulo kasabay ng pagtaas ng galit ng publiko sa digmaang nangyayari sa Gaza. Sinabi mismo ng Pangulo ng Maldives na si Mohamed Muizzu na nagpasya silang ipatupad ang pagbabawal sa mga Israeli na pasaporte. Yan ay ayon sa isang tagapagsalita ng opisina ng Pangulo sa isang pahayag na hindi naman nagbigay ng mga detalye kung kailan magsisimula ang bagong batas na ito. Matatandaan pa naman na ang Maldives ay isa sa mga paboritong tourist attraction or tourist destination ng mga Israeli. Bilang tugon, inirekomenda ng Foreign Affairs Minister ng Israel na huwag maglakbay ang mga mamamayan nito sa Maldives, kasama na ang mga may dual citizenship. Ang sabi ng Foreign Minister, para sa mga mamamayang Israeli na nasa bansa na o nasa Maldives na, inirekomenda na isaalang-alang ang pag-alis dahil kung sakaling sila ay maharap sa anumang problema, magiging mahirap para sa otoridad ng Israel na makatulong. Ang desisyon ng Maldives ay patungkol pa rin sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino sa Gaza. Number 26, Mauritania. Ang Mauritania ay may mahigpit na patakaran laban sa mga Israeli at may ilang mga dahilan kung bakit nakaban ang mga Israeli sa kanila. Una, ang Mauritania ay walang formal na diplomatikong ugnayan sa Israel. Noong 2009, ipinahayag ng Mauritania ang kanilang pagtutol sa mga diplomatikong ugnayan sa Israel. At yan ay bilang protesta sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. At ang kakulangan ng relasyong ito ng dalawang bansa ang nagdudulot ng mga hadlang para sa mga Israeli na makapasok doon. Ang opinyon ng publiko sa Mauritania tulad ng iba pang mga bansa sa region ay kadalasang negatibo patungkol sa Israel, lalo na dahil sa mga isyu ng Palestina. Ang mga mamamayan sa Mauritania ay maaaring magpakita ng hindi magandang pag-uugali sa mga Israeli na bumibisita doon. Dagdag pa rito, ang Mauritania ay kilala sa kanilang matibay na pagsuporta sa mga karapatan ng mga Palestino. Ang bansa ay aktibong nakikilahok sa mga pandaigdigang pagsusumikap na ipaglaban ang mga karapatan ng mga Palestino at ang mga hakbang laban sa Israel ay bahagi ng kanilang foreign affairs relation. At bilang isang bansa na may napakaraming Muslim, ang Mauritania ay kadalasang sumusunod sa mga religious principle na nagbabawal sa pakikipagtulungan sa mga bansang lumalaban sa Muslim o negatibo sa mga isyu ng Palestina. Dahil sa mga nabanggit na kadahilanang ito, ang mga Israeli ay hindi pinapayagang makapasok sa Mauritania at ang kanilang sitwasyon ay nagsisilbing halimbawa ng mas malawak na tensyon sa mga ugnayan sa pagitan ng Israel at ng mga bansa sa rehiyon ng Gitnang Silangan at Hilagang Afrika. Number 27, ang Comoros. Ang Comoros ay may mahigpit na patakaran laban sa mga Israeli at ang mga sumusunod na kadahilanan ay nagiging dahilan kung bakit ban ang mga Israeli sa kanilang bansa. Una, ang Comoros ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel. Ang kakulangan ng opisyal na ugnayan ang dahilan kung bakit mahirap makapasok ang mga Israeli sa kanila. Ang Comoros bilang isang Muslim majority na bansa ay may matibay na posisyon na suportahan ang mga karapatan ng mga Palestino. Ang kanilang patakaran ay maaaring magsilbing simbolo ng suporta sa Palestina kaya't ang mga Israeli ay hindi pinapayagang makapasok doon. Maraming mga Comoronian ang may negatibong pananaw sa Israel, lalo na sa usapin ng mga isyu sa Palestina.
ang mga lokal na damdamin ay maaaring nakaimpluwensya sa mga patakaran at sa mga desisyon ng gobyerno patungkol sa mga banyagang ito. Bilang isang bansa na may nakakaraming Muslim, ang mga prinsipyo at paniniwala ng Comoros ay nagiging bahagi ng kanilang patakaran sa mga banyagang mamamayan, lalo na sa mga bansang kritikal o salungat sa mga paniniwala nila. Dahil dito, ang mga Israeli ay nahaharap sa pagbabawal na makapasok sa Comoros at ito ay bahagi ng mas malawak na konteksto ng mga ugnayan sa pagitan ng Israel at ng mga bansa sa rehiyon. Number 28, ang Cuba. Ang Cuba ay may mahigpit na patakaran patungkol sa mga Israeli at ang mga sumusunod na dahilan ang nagiging sanhi kung bakit nakaban ang mga Israeli sa Cuba. Una, ang Cuba ay walang formal na diplomatikong relasyon sa Israel. Bagaman ang Cuba ay nakikipag-ugnayan sa mga bansang Arabo at nakikilala sa kanilang pagsuporta sa mga karapatan ng mga Palestino, ang kakulangan ng opisyal na ugnayan ang dahilan kung bakit mahirap makapasok ang Israeli sa kanila. Ang Cuba ay kilala sa kanilang matibay na pagsuporta sa mga karapatan ng mga Palestino at ang kanilang pagkondena sa mga patakaran ng Israel sa Gaza at sa West Bank. Ang kanilang mga patakaran ay madalas na nakapokus sa pagpapahayag ng suporta sa Palestina, kaya't ang mga Israeli ay hindi pinapayagang pumasok sa kanilang bansa. Ang Cuba sa ilalim ng kanilang sosyalistang pamahalaan ay madalas na kumikilala sa mga sanhi ng mga bansang nakakaranas ng pag-uusig at hindi pagkakapantay-pantay. Ang kanilang anti-imperialistang posisyon ang nagiging sanhi ng mas malawak na kritisismo sa mga patakaran ng Israel na nagiging dahilan upang hindi makapasok ang mga Israeli sa kanila. Maraming mga Cuban ang may negatibong pananaw tungkol sa Israel na dulot ng mga kaganapang nangyayari sa gitnang silangan. Ang mga lokal na mamamayan doon ay may negatibong impresyon sa Israel na maaaring makaapekto sa mga patakaran ng gobyerno. Dahil dito, ang mga Israeli ay hindi pinapayagang makapasok sa Cuba at ito ay bahagi ng mas malawak na konteksto ng mga ugnayan sa pagitan ng Israel at ng mga bansa sa Latin America. At panghuli, ang Palestina. Ang mga Israeli ay hindi pinapayagang pumasok noon sa mga teritoryong kontrolado ng mga Palestino, partikular sa West Bank at sa Gaza Strip dahil sa ilang mga dahilan. Una, ang Israel at ang Palestine ay nasa gitna ng matagal ng hidwaan na nagdudulot ng matinding tensyon at hidwaan sa rehiyon. Ang mga aksyon ng Israel, kasama ang mga pag-areglo sa West Bank at mga operasyong militar doon, ang nagbibigay daan sa pagtaas ng galit ng mga Palestino na naging sanhi upang pagbawalan nila ang mga Israeli na makapasok sa kanilang bansa. Ang pamahalaang Palestino o ang Hamas ay nagpatupad din ng mga patakaran sa seguridad na naglalayong protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa potensyal na banta na nagmumula sa Israel. Dahil sa patuloy na karahasan at mga insidente ng terorismo, ang mga Israeli ay kadalasang tinuturing na banta sa seguridad ng Palestina. Ang presensya ng mga Hudyo o ng mga Israeli sa kanilang lugar ay maliwanag na paglabag sa kanilang soberanya at sa kanilang karapatan. Madalas na sinasabi ng mga lider doon na ang presensya ng Israel ang humihila ng gulo at hidwaan sa rehiyon, kaya't nagpatupad sila na bawal pumasok ang mga Israelita sa kanila. Maraming mga Palestino at kanilang mga taga-suporta ang nakilahok sa BDS or Boycott, Divestment, Sanction Movement na naglalayong itigil ang lahat ng ugnayan sa Israel bilang bahagi ng kanilang laban para sa karapatan ng mga Palestinians. Ang mga ganitong hakbang ang nag-uudyok sa mga Palestino na ipagbawal ang pagpasok ng mga Israeli sa kanilang teritoryo.